Nako, patay dito. Ang mga DDS vloggers, kakasuhan sila. Kakasuhan sila ayon kay Congressman Ace Barbers. Ito pong mga DDS vloggers. Alam niyo po mga kababayan, karamihan sa kanila ay nagbibigay po ng mga fake news at disinformation para po lituhin ang taong bayan. At sa totoo lang, marami po sa mga ating mga kababayan ang madaling mapaikot at mapaniwala na mga vloggers na to. Kaya nga po, nung bago po tumakbo si Leni Robredo nung 2022, talagang siniraan po siya. Siniraan po siya ng siniraan at nagwagi nga po sila. Nasira po si VP Leni Robredo dito. Pero sa ngayon, tuloy-tuloy pa rin po ang mga DDS vloggers, ang kanilang paninira. Ngayon, ang binabanatan naman nila ay ang Pangulong BBM. At tuloy-tuloy po sila. Hindi lang po si BBM, ganun na rin po yung po mga kasapi po sa committee sa Quadcom, sa lower house o sa mababang kapulungan. Yan. Mga kababayan, ito, nagsalita na po si Congressman Ace Barbers na they're going below the belt. Ito pong mga vloggers na to. Gumagawa po sila ng mga kwento para siraan, para balikan itong membro po ng Quadcom. At nabanggit nga po dito ni Congressman Barbers na ang paborito nilang banatan ay si Ace Barbers dahil siya nga po ang head ng Quad Committee at pati po si Dan Fernandez. Sino pa ba yung paborito nilang banatan dito? Si Congressman Benny Abante. Ito po yung mga na-mention na paboritong banatan ng mga vloggers na to. Alam niyo po mga kababayan, hindi ko po gaano kabisado itong mga vloggers na to na Maka Duterte or Pro Sara. Ang tumatak lang po sa aking isipan ay yung tatlo. Yung pong mga bayaderos. Ay, mali. Banateros pala. Ito pong si Banatbay, si Coach Oli, at saka yung Boss Dada ba yun? Sila lang po ang kilala kong mga vloggers na... Oh, aside from them, si po pala, kilala ko si Jason Sa. Andyan din si Sasot. Sasot ba yun? At si Maharlika. Yan po ang mga matatanyag na pangalan na alam ko pong vloggers na bumabanat sa Administrasyong Marcos. So, napuno na ang salop ayon kay Congressman Ace Barbers. At sila nga po ay talagang sumulat na sa NBI. At they were asking NBI na gawin nila ang kanilang trabaho. Lalo na po dito sa mga ginagawa ng mga vloggers na bayaran. Alam naman po natin kung sino itong mga bayaran na to. Ito po yung mga pro-Duterte vloggers, mga kababayan. Yan. Maganda naman mga kababayan kung talagang iimbestigahan ang mga vloggers na to para po makasuhan na kung makasuhan. Dahil sila po ay hindi gumagawa ng tama, mapanira po sila at meron po silang sinisilbihan. Meron po silang protektor. Meron po silang pinagkukunan ng pera. Sila po ay binabayaran. At ayon po kay Congressman Barbers na sila po ay mga narco, tinawag niya po sila mga narco vloggers. Yan. Dahil ayon po sa kanya, yung pong mga lords ng mga pinagbabawal na gamot, mga sindikato po, ito po yung mga bumabayad or nagbabayad sa kanila para po siraan ang kredibilidad ng Quad Committee. Yan. Kaya maliwanag po na meron pong backing itong mga grupo po na to, itong mga vloggers na to. Meron po mga tao, malalaking tao behind them, mga sindikato na tumutulong or nagbibigay po sa kanila ng pera. At in return nga po, ang ginagawa nila ay ang paninira
pag-atake sa lalo na po sa mga miyembro ng Quadcom. Mga kababayan, ito pong mga members of Quad Committee, sila po yung mga nag-iimbestiga ngayon. At alam naman po nating marami na po mga lumabas na bulok na mga Duterte at mga kasamahan. Lumabas po yung kanilang mga bulok dahil po sa Quad Committee na ito, sa hearing na to. Kaya lumilinaw po ang lahat at nagagalit po dito ang mga sindikato, ang mga taong apektado. Nagagalit po dito ang mga tinamaan, ang mga aliado po ng mga Duterte, sigurado po yan. So yan, talagang ayaw na itong palampasin ni Congressman Barbers ang nangyayari sa mga pag-atake sa kanila na sabi niya wala naman pong katotohanan. Ito lang po ay paninira dahil nga po gusto po nilang sirain ang pangalan, ang kredibilidad ng Quadcom dahil nga po sa kanilang mga investigasyon. At marami pong mga malalaking isda ang nahuhuli ngayon. Marami po ang mga nailalantad, kasama na po dyan si Harry Roque, etc. etc. Yan po mga kababayan. Mga kababayan, isa pong rason kaya tayo po ay nag-vlog. Dati-dati hindi naman po ako more on music videos lang po ginagawa po natin. Gusto ko pong makatulong sa ating bayan na sana para malabanan po itong disinformation at fake news. Dahil marami po sila, marami po mga vloggers ang naninira sa ating gobyerno, kaya dapat po nating labanan ang mga grupo po na ito na mga bayaran. Yan po ang naririnig po natin o nababalitaan natin. Sila po ay bayaran at hindi po maganda dyan ay ang kanilang pong mga pinagsasabi ay mga imbento para lang makasira ng tao. Yan. Kaya mga kababayan, wag po nating suportahan ang mga vloggers na to. Sana po, ang suportahan po natin ay pong mga matitinong vloggers na nagsasabi po ng katotohanan. Labanan po natin ang fake news at disinformation. Maging makabayan po tayo, ipagtanggol natin ang bayan, ipagtanggol natin kung ano ang tama at makatotohanan. Yan lang po muna mga kababayan. Marami pong salamat sa inyong panunood sa aking maikling reaksyon at talakayan. Good morning Pilipinas!